partners, maraming salamat sa magandang umaga po sa ating lahat. Upang formal nating simulan ang ating programa, pakinggan muna natin ang opening statement mula sa ating Gobernador June Tamayo. Isang napakagandang umaga sa ating lahat, sa mga media friends natin nandito, sa ating mga tagapakinig, tagapanood nandyan. Sa muli, isang napakagandang araw sa ating lahat. Gov, kamakailan lang umikot ka sa lugar sa Visayas area. Kumusta naman ang naging produkto nito, Gov? Nagkataon kasi na nasa wellness leave ako at vacation leave with my family. I-maximize na lang namin ito na makapasyal-pasyal rin ako sa mga party mates natin. Kaya't nga nakapasyal ako doon, nagkita-kita kami. Napakaganda naman nung naging pag-uusap at pumasok na kami doon sa kung saan yung sustainability na lang ng mga organizations na nasit up namin sa partido. So habang nagbabakasyon, habang ini-enjoy natin yung binigay na wellness leave sa atin ng national government, kahit pa paano na maximize natin na nabisita natin yung mga party mates natin kasi nga ako naman yung kanilang national president sa partido at may obligasyon rin ako kahit pa paano mabibisita ko naman sila. Alright. Gov, any comment from our media or from our netizen? Ang daming young professionals na mga blaan ngayon. Salamat sa programang Libreng Edukasyon ni Governor Tamayo. Any comment, Gov? It's been 16 years na na talagang sinimulan natin itong programa nung umupo akong mayor sa bayan ng Tupi. Talagang ginawa natin ng paraan na ganito na yung takbo na makapagbigay tayo ng opportunity sa ating mga kababayan. Sa totoo lang, 16 years na nakaupo akong official. Pero nagsimula ito, hindi pa man ako politiko, marami na kami pinapaaral na mga kabataan nung panahon na itinayo yung eskwelahan na yan. So ngayon, nasa mga 40,000 na yung mga young professionals na napatapos natin sa pag-aaral at meron pa nga mga 20,000 na nag-aaral ngayon. Naniniwala kasi tayo na malaki yung magiging ambag o pagbabago sa buhay ng mga pamilya kung nag-invest tayo sa edukasyon dahil dyan naman nagsimula yung aming pamilya. At ulit-ulitin ko, ang rason kung bakit tayo nakafocus dito, yung buhay ko nakafocus dito, dahil ito yung rason kung bakit una, nakita kami ng asawa ko, pero ito yung rason, yung mga kababayan natin, yung mga taxpayers na ito, sila yung nagpaaral sa akin dahil nga isa akong DOST scholar at nung asawa ko ganun din, huli ko nang nalaman at napagtanto na nagpapaaral pala sa akin yung mga magulang ng mga batang walang kapasidad na makapag-aral sa kolehiyo nang dahil sa pera, nang dahil sa financial na aspeto. Kung kaya't sabi ko, ibabalik lang natin yung tulong na ibigay nila sa atin. Pero hanggat kaya ko, ginagawa ko talaga ng paraan na hindi ako titigil dahil kung ano man ang naabot ko sa buhay, ano man yung naabot ng pamilya ko sa buhay, ay dahil yan sa utang na loob na meron tayo sa ating mga kababayan. Gov, isa ang probinsya ng South Cotabato sa Region 12 na mayroong fastest growing economy. Ano no yung mahakbang natin, Gov, lalo na ngayon unti-unti na tayong bumabangon sa crisis, lalo na yung sa crisis sa fuel, Gov? Nakakabigla nga dahil umabot tayo ng 6.9 GDP. Pero yung titingnan mo yung distribution ng 6.9, 5.8 lang nang galing sa agriculture na andoon yung mas malaking potensyal na meron ang lalawigan ng South Cotabato. Sabi ko nga, pag in-expand pa natin ito ng konti, mas lalo pa natin ito pinaganda at magkakaroon pa tayo ng mga tinatawag na mga value-added processes. Doon sa mga products meron tayo, sa tingin ko mas tataas pa yung GDP natin na magagaling sa agriculture. Pag nangyari ito, natitiyak ko na talagang aangat pa tayo. Malaki pa yung room for improvement. Pero kung titingnan mo kasi sa kabuuan sa buong rehiyon, tayo yung number 1. Pero kung titingnan mo, hindi ako tumitingin doon Hindi ako tumitingin sa GDP ng Mindanao, sa GDP ng nasyonal na mas mataas ang South Cotabato, kundi andun ako sa
ano pa ba yung room for improvement? Ano pa ba ang pwedeng iangat na ekonomiya ng South Cotabato? Ngayon, marami nagtatanong bakit wala pa yung fuel na sinabi natin. Actually, kakausap lang natin ng governor sa Cagayan dahil nauna na sila nakapapasok. Ang gagawin natin, ina-arrange na namin yung payment para makarating na rin dito. Pero mauuna yung mga yung fuel consumption ng ating mga government sector, lalong-lalo na sa engineering at possible sa mga contractor natin para mag-proceed na doon sa movement ng infrastructure natin lahat. So kung yun yung presyo sa tingin ko ay kayang-kaya na natin na immobilize lahat at tuloy-tuloy na yung infrastructure dahil ahabol tayo sa expenditure ng local government natin hanggang sa end of this year. Tinitingnan natin na bago mag-end ang taon, maubos talaga natin yung pera para yung mag-circulate na volume ng pera sa South Cotabato ay mamimaintain at may angat pa natin. So kung may angat mo ito, mas dagdag ito sa pag-angat ng ating ekonomiya, mas gaganda ito sa resulta ng GDP natin for next year. So yan ay tinitingnan natin ang lahat ng anggulo na yan. At sa tingin ko naman ay makukuha natin dito sa ating lalawigan at may maintain yung GDP despite of the challenges na hinaharap natin ngayon. Talking of fuel crisis, Gob, noong nakaraan, kamakailan lang, sa Regional Peace and Order Council, umapila ka sa Department of Energy. Kumusta naman, Gob? Yun yat, ang problema kasi sa kanila, hindi sila magbigay ng hindi tayo binigyan ng permit. Ang reason nila, kailangan meron tayong long-term lease doon sa tinatawag na depo. Ang problema yung depo, hindi man mabigay kasi negosyo man nila yun. Okay lang sana sa kanila. For the meantime, nadadaan tayo. So nang dahil doon, medyo hindi tayo nabigyan ng permit. Although meron na tayong tinatawag na pro forma invoice na ibig sabihin, andun na yung stock, anytime pwede nang ipo-pull out. So kaya't lang medyo napigilan tayo dahil doon sa permit na ibibigay sana ng Department of Energy. That is why nag-exert pa rin tayo ng effort at meron na nakapasok na isang governor rin na may-ari sila ng depo. Doon na dumaan sa kanila at naka-order na rin sila. Doon na tayo mag-hits. Ibig sabihin, doon na tayo kukuha sa presyong gusto rin natin. So kaya lang, wala namang gasolina dito puro naman diesel. So ang mangyari dito, mauuna muna natin gagamitin ito sa ating mga government na consumptions like sa engineering, sa infrastructure, sa mga contractor natin na naka-attach para magtuloy-tuloy na rin at mapabilis na nila yung construction at hindi na rin tataas pa yung value mismo na yung hindi na tataas yung estimates na ibibigay natin sa kanila. Baka magre-request sila ng amendments. So ang gagawin natin, po-provide natin sila, babayaran nila, at least kahit pa paano tuloy-tuloy pa rin yung development na meron tayo dito sa lalawigan. So gumagawa pa rin tayo ng paraan. Sa tingin ko okay, wala tayong magiging problema. Sa lalong madaling panahon. Alright, sige. Before tayo makikater ng mga question from our media partners, we would like to acknowledge the presence of our media partners. Maria Crista de Leomos of Radyo Latigo. Good morning. Al Saludo of ABS-CBN. Ren Sucaldito of Favorite FM. Sir Amil Cagayan of GMA. Erlinda Alcid of Manila Star. Angelica de la Cruz of Top Gun Radio. Ayan Luzare of RMN Coronadal. Rochelle Lutang of Bombo Radio Coronadal. And RJ Tiad of Good Vibes Radio. Sige, moving on. Question from RJ Tiad of Good Vibes Radio. Good morning, Gov. Morning. Balikan ko lang previous week yung fund na turnover from Mahintana Foundation na gagamitin for the health operation ng ating free hospitalization. Saan-saan po ito siya natin inahati-hati yung pera, Gov? At ano yung magiging sakop noong distribution ng pera? Ganito kasi yan. Nagpo-purchase tayo sa isang foundation ng gamot.
na meron tayong agreement sa kanila. Actually, hindi pa sa panahon ko yan, during the previous administration, at pinatuloy ko lang sa atin, na sa kita ng foundation, 70% ay ibibigay sa provincial government. Ang 30% ay maiiwan doon sa foundation. So ito siya ay income out doon sa binili natin na gamot sa kanila. So yung income natin, papasok yan ulit sa income ng gobyerno. So ibig sabihin, pag pumasok siya sa gobyerno, ang gagawin na naman natin yan, iba-budget na naman natin yan pabalik doon sa mga gamot or sa equipment or sa kung ano man ang kailangan ng ating mga ospital. Yan po sa lahat ng district hospital ng South Cotabato. Sa lahat yan. Yung total na yan ay total naman yan sa buong hospital run by provincial government. Alright, sige, next question, Ren Sucaldito. Good morning, Gov. Gov, na-mention mo kagina nga miyara na kita nga partner nga province nga pwede naton kuan dito sang oil. Gov, may estimated ba kita kung pila ka litro ang pwede naton nga makuha dito? Ang inallocate niya sa atin, sabi niya kung pwede makakuha tayo ng 30 million liters. Kaya kinakausap ko pa rin yung sa agriculture sector na kung pwede magdagdag sila dahil kinukumpleto ko at matawagan ko na rin si Governor para tuloy-tuloy na talaga yung transaksyon natin. Okay. Isa pa sa concern ko, diri sa aton sining area sa South Cotabato, may mga comparison sa presyo sang gatong between sa South Cotabato and then other provinces like sa Sultan Kudarat nga do layo gid ang difference pag-abot sa presyohanay. Sa monitoring naton Gov sa price range, sakto ba ang presyo diri sa South Cotabato? Sa diesel? Both diesel and gasoline, Gov. Actually, magdepende, Abina. Monitored man ng Department of Energy na siya kung lumampas ka sa ceiling. So, every week, every Saturday, pinapadalan tayo ng ceiling. Ito lang dapat yung presyo. So, ibig sabihin, pag Tuesday, ito yung araw na mag-change ng presyo. Tuesday, yan ang babantayan ninyo. Pero Saturday pa lang, ini-inform na tayo na ito yung price range. Hindi pwede lumampas dyan sa price range na binibigay ng Department of Energy. So ngayon, pag lumampas dyan, talagang magkakaproblema yan. So why compare? Alright, sige, next question, Sir Al, ABS-CBN. Good morning, Gov. Gov, in previous month, may statement si Pag-asa about sa upcoming na El Nino, but in these days, Gov, may mga pag-ulan, may bagyo, so and may incident na landslides sa Banuas ng Lake Cebu. So anong mga guidelines naton, Gov, instruction naton sa PDRMO about sining kalamidad sa probinsya, Gov? Hindi, ang instruction natin, continue ang monitoring, tapos address as soon as possible. Pag meron ng calamity, i-address. Pero yung sinasabi ng El Nino tsaka tag-ulan, magkaiba kasi yan dahil pag sinabi mo kasi El Nino, yung init kasi niyan galing dito sa core mismo ng earth, no? So, minsan, hindi mo maiwasan na bago umusngaw yung init, ay talagang dadaan mo na ng ilang series na ulan. Kaya hindi pa rin natin kino-close yung idea na possible, few weeks from now, ay talagang papasok na ulit yung El Nino. Maswerte lang tayo dahil umulan. Pero sa ibang mga lugar sa Pilipinas, talagang nabibiyak na yung mga lupa. So kaya yung yung sinasabi na Pag-asa ay walang ano yan. Walang mali doon. Tama lahat ng yon at projection tama lahat ng yon. Nagkataon lang na blessed lang tayo na inulan tayo kahit papano. Sige, additional question, Sir Al? Gov, katatapos ng 2026 palarong pambansa,
may mga medalist tayo na mga athletes from South Cotabato. Makakatanggap po ba sila, Gov, ng incentives from the provincial government? Ulitin ko yung sinabi ko noon. Yung budget kasi natin ay talagang na-allocate na natin yan. Kung sino yung magkakakuha ng gold medal, ito yung kanila. Ang nag-arrange niya, Department of Education. Tayo kasi hindi tayo masyado nakikialam sa kung paano gagamitin yung SEF na meron tayo. Kundi pinapatawag talaga natin yung team at kasama na rin dyan doon sa mga allocations. So, I hope na eksakto yung ibibigay nila para sa ating mga gold medalist na nakabitbit na nanggaling mismo dito sa ating lalawigan. Alam mo naman, sa governance dito sa South Cotabato, we see to it na yung mga prioritization natin ay talagang inuuna. Tapos yung mga allocation para sa mga ganyan ay talagang binibigay na natin sa local school board na ang karamihan dyan ay member ay galing sa Department of Education. Sila na mismo ang naghahati-hati niya. Alright, thank you, Sir Al. Next question from RMN Coronadal, Ayan Luzare. Good morning, Gov. Gov, sa na-mention mo kaina nung nagataas ang aton nga GDP di sa probinsya. Pero gina-consider ba naton, Gov, na posible maapektuhan siya bangod nga magluwas sa medyo mataas gyapon ng presyo sa gasolina, nagataas man ang billing sa kuryente naton, depende sa aton nga probinsya, Gov? Hindi ko makita niya nagataas ang billing sa kuryente because we are not dependent doon sa diesel. Hindi naman tayo dependent. Yung sinasabi kasi na mga apektado yung kuryente dahil sa diesel run yung kanilang mga electricity. Just like nasa mga islet, mga islands. So, ganon. Pero dito sa atin hindi man. I think ang sa tupi nasa 9 pesos lang ata per kilowatt hour. Mura din. Sa Sukutay ko to, mura man talaga doon sa amin. Dito sa inyo, hindi naman bumalik doon sa 17 pesos na dating mataas na kinull out natin yung attention nila. I think nasa 12, 13. So, ibig sabihin, noong panahon na tumaas yung diesel, hindi tumaas yung presyo ng kuryente natin dito sa South Cotabato, ha? Pero yung GDP natin, sa tingin ko, hindi naman maapektuhan, although alam natin na gross domestic products kasi yan. So, karamihan kasi dito sa atin ay andito yung mga manufacturing, andito yung mga processing. So, kaya't magdagdag pa tayo. So, yung mga sa employment. So, ang isa sa mga basis ng GDP, employment, industries, agriculture, yan yung mga tinitinan. Sa tingin ko naman, hindi naman tayo so far affected. Although, supposedly, maapektuhan tayo dahil magre-reduce tayo ng volume kung diesel dependent tayo sa processing. Hindi naman. So, ngayon, habang ganun ang nangyayari, nadudouble time pa tayo na magdagdag pa ng processing para maka-employ pa, para hindi tayo maapektuhan sa bagsak ng ekonomiya. So, nangyari ngayon, talagang nag-generate tayo ng employment. Alam mo, isa sa mga naging key dito sa lalawigan, yung free education natin na sobrang daming young professionals na ito ay nakapagtrabaho or hindi man nakapagtrabaho, nakaset up ng maliit na negosyo. Yun yung reason kung bakit tumagat yung GDP natin. At yan yung sekreto natin sa South Cotabato. It's a long-term solution para naman sa sustainable na development. Ibig sabihin, talagang ang process long-term rin. Kasi yung process matagal 4 na taon mo paaralin, pero nag-i-invest tayo. So, simula pa nung mayor ako, ito na yung pananaw ko, na pag nag-invest tayo sa education, time will come. Ang ekonomiya ng lugar na minamanage natin talagang aangat yan. Tingnan mo yung Tupi. Because in Tupi, we started 2010 when I was the mayor of Tupi. Talagang kitang-kita mo yung pag-angat ng ekonomiya. Ngayon, kung titingnan mo yung GDP doon, sobrang taas compared noong 2010 dahil nga sa nag-invest kami sa education doon. Halos dati, kami ang nagsusupply ng manpower ng mga laborers. Ngayon, ang sinusupply ng bayan ngayon,
mga young professionals na ang sinusupply. So, napakalaki ng change. Lalong-lalo na sa GDP meron tayo. Opo, Gov, kasi pinalo up ko yan, Gov, kasi previously may statement ka naging naging call mong attention sa mga electric cooperatives naton. Bangod nga nabulayan ang mga investor nga mag-invest sa second district and third district is because sa mataas nga bill sa Yeah. kuryente. Yep, So, sa at that time, ang kuryente natin sa Socoteco 1 is umabot ng 17 to 18 pesos ha. Then, nung kinall out natin, gumanda na rin, inayos na rin nila, inayos na rin nila yung mga direksyon, bumaba ito ng 10 pesos. So, kung umakyat man ito ng 3 pesos, hindi pa rin naabot yung dating presyo na 17 to 18 pesos. So, pumapasok na talaga yung investors. And to think, ang South Cotabato, hindi lang second and third. Sobrang dami rin ng investments nandoon sa first district because of bagsak talaga yung electricity doon. So, kaya kung titinan mo, sobrang dami. Ilang billion yung ininvest ng Sipabi, yung bago doon sa bayan ng Tupi. Nag-expand na rin yung Tupi Supreme sa other products nila. So, sobrang daming expansion na nangyayari doon ngayon. At syempre, it will generate jobs. So, ngayon, dito, dahil bumaba na rin yung presyo ng fuel dito, yung kuryente dito, daan-daan na rin pumapasok yung investments dito sa second and third. Hopefully, mag-continue at magtuloy-tuloy dahil marami pa naman tayo ipaprocess ng mga products. Thank you so much, Gov. Alright, next question from Brigada News FM Coronadal, Arjine Bautista Gasis. Good morning, Gov. Na-mention mo, Gov, about free education and subong abi o plan balik eskwela naman or brigada eskwela. Basi bala may ara na naman matabo nga sinuktanay sa mga schools, no, sa mga parents. Anong ma-advise mo sa mga schools kag sa mga parents? And kumusta ang downloading naton sang support fund sa mga eskwelahan, Gov? Wala talaga tayong problema sa downloading sa mga schools. At tandaan nila, meron tayong memorandum of agreement na talagang bawal maniningil. Kaya kung meron maniningil, talagang isumbong nyo kaagad para at least ma-action na natin. Pero pagdating doon sa support, talagang hindi tayo walang delay at hindi rin tayo nagkakaproblema sa liquidation dahil halos lahat liquidated. Ang MOE lang naman talaga na hindi nabibigay sa mga schools ay yung MOE na galing sa Department of Education. Dahil yung nagagaling sa Department of Education, nahirapan sila mag-liquidate. Dahil nahirapan sila mag-liquidate, pag hindi mo na-liquidate, hindi ka nila i-releasean ulit ng MOE ng school na yan. So kaya kailangan talagang i-liquidate nila. Pero sa probinsya ng South Cotabato, yung provincial government galing, talagang walang hindi liquidated dito sa atin. Last time may mga hiring kita sa mga PSB, utility kag security. May enough na ba kita nga na-hired ko? Sobra-sobra. Siguro mabot na tayo ng 3,000 and I started with I think only 2. Nung umupo ako, I think meron 2 naiwan pero dapat wala na yun kasi nag-end na yung contract nila. 2 lang ang provincial school board paid employees. Ngayon, from 2 to I think 3,000, ganun karami yung na-hire natin na tumutulong doon sa mga eskwelahan. Yan yung ginagastusan ng Parents Teachers Association na tinanggal na natin sa kanila at sinolder na natin. And that's the reason why yung Special Educational Fund natin ay dinuble ko ito galing sa Governor's Office na fund. So, ibig sabihin, nag-sacrifice ako ng I think, na-sacrifice ko dyan, more or less, nasa mga 80 million every year para lang masabi natin na talaga magkakaroon ng free education na dapat wala talagang bayad dahil kung maniningil sila at i-give up ko ito, ang hirap maghanap ng ganun ding pera. Pati ang repair kag construction kay Yeah. may iba na bigog ga pangolekta sila kay pakayong electric fan, Hindi. pakayong tiles, bintana. Actually, meron tayong funds para dyan. Yung repair ng mga classrooms, mga talaga kompleto yan. Ang problema kasi, hindi ko alam kung wala talagang rason na maniningil. Kasi, tanda mo, during our generation,
Nag-aral ako sa 2P Elementary School. Yung flooring namin lupa, ha? Nakasubok pa ako na yung flooring namin, yung floor namin lupa pa. Wala mang problema. Naging gobernador man ako. At yung kapatid ko na the same school lang pinasukan, naging doktor man, naging abogado man, naging judge man yung iba. Sa tingin ko, yung mga extra, talagang hindi naman nakakatulong basta-basta yon. Basta lahat ng kailangan, binibigay namin. Hindi lang yung mga wants. You can segregate and define wants and needs ng isang classroom. So, ibig sabihin, lahat ng mga needs nila, we tried to provide it as long as talagang walang dapat na koleksyon. Alam mo ang dapat na ibalik sa mga eskwelahan? Yung cleaners. Na dapat pag Monday, ganito yung mga cleaners, pag Tuesday, ito yun. Ako, Friday ako kasi tamayo eh. So, ibig sabihin, doon ako natututo. Even in private school, nag-aral ako sa Notre Dame, hanggang high school ako, meron kami cleaners. Ngayon, sa public school, nag-hire ng janitor para lilinisan. Paano natututo ng housekeeping yung mga bata? Padating sa bahay, imbis na maglinis doon sa bahay, dahil sa nasa eskwelahan na may janitor, nag-expect rin sa bahay nila, may janitor rin. Anong inatupag nila? Puro gadgets, di ba? So, kaya kailangan talaga na may mga bagay-bagay na ibalik natin dahil it's a good practice ng previous generation. Ito yung good practice na dapat natin ibalik. So, kung sa tingin naman nila na hindi nakatulong yung previous generation, itong bagay na ito hindi nakatulong, di wag mong ibalik. Pero kung sa tingin mo nakatulong, nagkaroon ng personality build-up, nagkaroon ng di ba, meron tayong most industrious. Di ba, nakaribon ka, most industrious. Puta. Di ibig sabihin nun, talagang, di ba, ngayon wala na nawala na yung lahat Kasi, ako isipin mo, talagang, naglilinis kami, nagpo-floor wax kami, natututo kami. Di ba? Yun naman talagang pinaka-importante. Alam mo, yung graduates ng batch namin, kasi nung high school ako, nasa boys kami. Pagkatapos ng high school, marunong ka mamanday. Marunong ka magpaligo ng bata. Marunong ka maglaba. Marunong ka ng lahat ng trabaho sa bahay. Pati pamamanday, pagluluto, lahat na yan, alam mo yan. So, paglabas mo sa high school, fully equipped ka, hindi mo kailangan ng senior high. Pwede ka na mag-college at pag-graduate mo sa college, pag mag-asawa ka, lahat ng trabaho sa bahay, alam mo na yan lahat. Kahit pag asawa ka ng stricto, ikaw magliligo, mababantay ng bata, meron kami dyan, meron kaming babysitting. Tama ba? Di ba? Ganon, nung first year kami, so natututo kami paano magpaligo na hindi napapasukan ng tubig yung tenga. Talagang ganon yung practice noon. So ngayon, wala na. So sa bagay, meron namang AI, tatanong mo lang kay AI, paano mapaligo ng bata? ChatGPT. So ganon, kailangan talaga ma-experience ng mga batang ito. Kasi hindi lang ito na pinapatrabaho mo sila, kundi dinidevelop mo yung personality na dapat meron sila pagdating ng panahon. Yan ang pinaka-importante talaga. Last follow-up lang, Gov. Pila bang budget natin for free education or for halin sa SEF natin for this year? Siguro, wala pa akong numbers kasi madidepende ito sa tax collection natin. Okay. Pero ini-estimate ko, pag umabot siya ng 100 million, na ginagawa ko yan 200 million. Pag umabot ng 110, 200 to 210 yan. Kasi dinadagdagan ko yan galing out dito sa budget mismo ng Governor's Office. So, ganun yan siya. So, para maibigay natin yung mga pangailangan ng ating mga eskwelahan. So, kaya kung mapapansin mo, talagang nag-sacrifice ako para dyan. Pero kung hindi nyo na kailangan yung sakripisyo namin, okay. Gagamitin namin sa iba yan. Pero, ulitin ko, pag nag-invest ka sa education, nag-i-invest ka sa possible GDP increase few years after.
hindi kagat abrupt, pero it will be a sustainable development, a sustainable progress ang makikita mo pag nag-invest ka sa education. Yan ang reason kung bakit nag-i-invest ako. Maybe, sabi ko nga nung mayor ako, maybe the outcome of this program hindi na sa panahon ko. Pero di bali na. Ang importante, nagbi-build up tayo ng foundation ng bawat pamilya. Kasi sabi ko sa kanila, kung tinayo ko yan ng isang building, sobrang laki na ng building na itayo ko. Pero what I'm doing here is building a foundation sa every family na andito sa South Cotabato. Yan yung ginawa natin. So, ibig sabihin, magiging long-term ang process. Pero pag abot ng outcome, posibleng hindi na sa panahon ko, pero kaganda yung magiging resulta niyan sa ating community, dito sa atin. So, as a leader, hindi ko tinitingnan kung ano yung makita ng tao during my time, as long as makita ng tao yung progress few years after ng magiging output ng tinatrabaho natin ngayon. Kasi ako naman, I'm for next generation eh. Sometimes, passive lang ako pagdating dito sa generation natin. Kasi ito na tayo eh. Pero, ang tinatrabaho ko, ano yung magiging contribution ko for the next generation. Yan yung governance meron ang probinsya ng South Cotabato. At yan yung governance na meron ako ever since na pumasok ako sa politika. Gov, message mo na lang para sa mga teachers kag sa mga ginikanan para masiguro ma-implement ang no collection policy naton kag free education. Ulitin ko, meron tayong agreement. Naniniwala ako na isa pusot ninyo yung agreement meron tayo. Dahil napakahirap, kung hindi kayo sumunod, marahil hindi nyo gusto dito sa aming probinsya, lumipat na lang kayo sa iba. Dahil dito sa probinsya namin, stricto kami sa implementasyon. Kung kinakailangan kausapin ko si SDS, kausapin ko si RD, na itong teacher na ito ay hindi na naniniwala na makakatulong talaga yung ginagawa natin sa mga taong walang kapasidad na makapagpaaral sa kanilang mga anak at kailangan yung ilipat yan sa other provinces, huwag dito sa probinsya ng South Cotabato. Alright, sige. Next question from Radyo Latigo, Maria Crista de Leomos. Okay, good morning, Gov. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. More than a month na lang po ang aton nga ginahulat to celebrate our anniversary and 27th Tinalak Festival. So ano po ang mga expectation or expectaran sang aton nga mga pumuluyo amo man sang aton nga mga bisita kag may mga pasabog ba kita sa Bonggov? Actually, kilala nyo naman ako. Matagal na ako naging governor dito at matagal na rin akong nagsiselebrate ng Tinalak Festival. Kung ano lang yung budget, maximize it, you enjoy it, mag-enjoy tayo, mag-invite tayo, i-showcase natin kung ano yung kultura meron ng probinsya ng South Cotabato. Pero para gumastos ng sobrang laki, medyo hindi ko yan ugali mula pa noon. Kaya't nga't hindi ako nakikialam sa mga programs at hinahayaan ko yung mga committee chairman natin na asikasuhin ang lahat ng ito. As long as ipakita natin na sineselebrate natin ito at ipapakita natin na hindi lang ito sineselebrate kundi pinapahalagahan natin yung effort meron yung mga nauna sa atin. At nire-remind natin ang next generation na ito yung sakripisyo meron ang nauna sa atin at kailangan natin itong pahalagahan at ipagpatuloy kung ano man ang tinatamasa natin ngayon para sa susunod na henerasyon. Ganon yung concept natin. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan ng sobrang bongga. As long na nag-i-enjoy tayo, nagsasayahan tayo, habang sinushowcase yung kultura, pero palagi natin tatandaan, babalik pa rin tayo sa sakripisyo meron yung mga nauna sa atin. Yan, follow up na lang, Gov. It's a month-long celebration. Ano ba ang mabulig sini sa mga small businesses owner? Kag sa pagkaibalo ko, may mga negosyante man nga halin sa iban nga mga lugar nga nagkuha man sa mga stall dire. So, ano ang mabulig sa economy Actually, natin? wala akong masyadong idea kung sino kumuha.
Pero ang sa tingin ko, priority talaga ang taga South Cotabato. At kung pwede, taga South Cotabato talaga. Kasi nga kailangan natin na yung iikot na pera, yung volume na papasok dito dahil madaming papasok yan ng mga bisita natin. Yung perang nag-generate, it will add up doon sa volume ng pera magsi-circulate sa ating probinsya. It will add up doon sa volume ng pera na kung saan ay talagang makakatulong sa other economic activities directly or indirectly na tulong ng volume ng perang iikot dito sa atin. Thank you, Miss Krista. Next question from Mega News FM Pulumulok, Gary Lumawag. Good morning, Gov. Pulumulok Tagalog, no? Tagalog. Pulumulok kasi Tagalog Cebuano. So, Si para Bano. para maintindihan nila kasi pag Ilonggo, hindi masyado sila nakaintindihan. Ano yun? Pero po, pwede Ilonggo. Hindi sila nakaintindi Ilonggo to. Kailangan Cebuano Tagalog. Tupi Pulumulok mo no? Dapat Cebuano or Tagalog. Sige lang. Gov, regarding ni sa follow-up na kagina kay Follow up kanina na regarding doon sa preparation para sa opening ng schools. oh, And then, yung isa sa mga information na aside doon sa 44 classrooms na dinonate ng I think siguro ng Melco, meron pa ba? Silang, tama. Supposedly, ngayong araw ay andun pa ako sa Manila dahil magkakaroon na kami ng amendments MOA doon sa previous MOA para magtuloy-tuloy na construction ng provincial government sa mga classrooms na ida-download ng Department of Education. So, that is 22 classrooms initial, no? So, kaya nga lang nagkaroon Makati Day kasi ngayon, so holiday sa Makati. So, kaya't na-cancel. So, most probably by Wednesday or Thursday, kailangan ko pumunta doon para magkakaroon ng MOA signing para maumpisahan na yung construction ng classrooms natin dito sa South Cotabato. Salamat sa pagtatanong. pero saan particular, Gov, na Hindi, dinistribute natin sa buong probinsya. I think except Tupi. Kasi may nag-donate sa Tupi kasi na nanggaling sa PAGCOR na hindi naman dumaan dito sa atin pero nag-donate. Sabi ko, sumobra na, bigay natin sa ibang LGUs. Kaya except Tupi, no? Yung nangyari ngayon na papasok from DepEd. Sa next batch baka meron na naman sila. Pero sa ngayong batch na papasok, except Tupi because of the PAGCOR construction ngayon na nasa Tupi Central. Sa 44 classrooms may 100 million dinownload. How about ngayon, Gov, for 22 classrooms? Magsisimula muna yung i-download nila ng 50 million. Pag matapos natin, dadagdagan ng another 50 million. Pag matapos natin ng another 50, walang katapusan ito. Kasi inaabol natin yung backlog. Pero in fairness, napakagaling mo magtagalog. Pero Ilonggo gyapon eh. Hindi ito Tagalog. Talang Tagalog yung tono. Sige, Oo. i-maintain. Maintain. Dumaan niya lang si Iloilo kasi pag Tagalog, pag daan ng Iloilo, medyo nag-wave konti. Pero okay pa naman. Sige. Paningkamutan. Pagsikapan. Additional lang, Gov, may info kami coming from DP previous years ang implementation ng project for the region-wide. So last year 2025 almost 20% lang yung na-implement. And then yung other project is for 2026. Yung worry lang doon is baka may maapektuhan na project from South Cotabato because of that implementation na medyo delay. Ay, hindi naman. Alam mo naman, yung nangyari nung nakaraan na maraming ghost projects, maraming mga substandards, kaya't ni-review talaga lahat. So, minsan, palagi natin sinasabi na hindi kailangan i-implement na yan. Pero, minsan kasi, pag kinokorek mo yung system mismo yung kinokorek mo, kailangan mo talagang ayusin ulit mo na. So, pag inayos mo yung sistema, pag magtuloy-tuloy niya construction, kasi yung funds, andyan na yan eh. Hindi naman mawawala yan eh. Madidelay lang ng konti. Pero, kahit madelay, kung wala namang ghost projects, wala namang substandard, okay na lang. Kasi sa mga susunod na taon, gaganda na yung flow na yan. So, ito ay napag-usapan rin natin ng ating mahal na Pangulo at sinisiguro niya rin
na habol tayo sa expenditure for the rest of the year. Last na tanong na lang, Gov. Okay. Si Secretary Gatchalian ng DSWD, medyo dumating sa South Cotabato and then parang nauna yata doon sa Pulumulok. Ano na ito kung courtesy call sa... Hindi, nag-uusap naman kami. Very close naman kami ni Secretary. At tayo naman na nag-provide ng mga sasakyan, tayo naman lahat. Kaya lang nagkataon kasi na during that time ay talagang sobrang hectic rin yung schedule natin dahil nga graduation ng 3,200 students na kailangan rin ako doon magbibigay ng inspirasyon sa kanila at biglaan din tayong pinatawag doon sa Manila nang dahil doon sa construction niya. Yung tinanong mo kanina about sa mga delay, kung paano natin ito mapabilis at ma-strengthen pa yung implementation. So kaya pumunta kagad ako doon. Actually, nakasakay kami sa aeroplano. Gov, isa na lang. Kahit dalawa pa. Pulumulok pa ako doon eh. Kahit dalawa pa. Preparation sa mga graduates natin kasi nakita ko the other day yung picture. Isa ka sa mga guests sa mga graduates. I think doon sa Tupi. Yung preparation ng graduates natin for this year, especially on employment kasi we have thousands of graduates within this year. Hindi, actually, hindi ako bisita doon kasi ako yung founder ng school. Dahil ako yung founder ng school, hininga nila ako ng mensahe sa mga graduates natin. At sinabi ko nga sa kanila at palagi kong inuulit-ulit na alam ninyo, in-equip namin kayo, binigyan kayo ng tamang sandata para sa totoong laban sa buhay. Hindi lahat trabaho ang habol kung bakit tayo nag-aral. Dahil kung trabaho, sino magninegosyo? Merong nagtatrabaho, merong nag-hire ng trabante. So, pwede ka doon kahit saan. Pwede ikaw mag-hire ng trabante or pwede ikaw yung trabante. So, pero sinisiguro namin na fully equipped sila pag lumabas sa eskwelahan, pag makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Yun yung assurance. Hindi lang doon sa aming eskwela, kundi sa lahat ng eskwelahan na pag natapos mo yung baccalaureate degree mo, tinitiyak namin na fully equipped ka sa kung anong laban man meron at competition meron dito sa totoong buhay. Thank you, Gov. Alright, thank you, Gary. Gov, South Cotabato will be hosting the 19th National Scout Jamboree in 2027. Meron na ba tayong initial instruction sa mga staff natin? Yeah, kailangan nila ng 25 to 30 hectares na flat area. So, may nakita na tayo doon sa Tupi. Doon natin gagawin. At tinitiyak ko rin na mapoprovide natin sila ng maayos na venue para sa jamboree na meron sila. Hopefully, makakatulong rin ito kasi aabot dyan ng ilang libo ang darating sa jamboree na yan. And looking forward na magiging successful yung pag-host natin sa jamboree dito sa ating lalawigan. Alright, thank you, Gov. Next question from Radyo Top Gun Radio. Angelica de la Cruz. Good morning, Gob. Sa politics ni Gob. Pwede mo ba pangalanan, Gob? Subong kong sino ang manok mo nga magbulos mo bilang gobernador. Kay last week, Abi Gob, na-interview namon si Mayor Arakel. Nagsiling siya nga naghambal sa iya si former Mayor Nanding Miguel nga hindi na si former Congressman Peter magdalagan sa city kay ara naman si Mayor Arakel. So gingabalan niya nga base sa higher position or sa province. So may posibilidad ba Gov nga base magbangga siya sa imanok mo Gov? Posible. Kasi qualified naman siya eh. Natatakbo. Pero hindi ko pa napapansin yung galaw niya eh. Nakafocus siya sa city. So, changeable mind kasi si congressman. Kasi nung tumakbo akong governor, nung unang takbo ko, yung usapan namin, tatapos siyang congressman. Then, a week before filing, tumakbo siya ng vice mayor na nawalan ng slot yung kanyang manok sa vice mayor na si Lapides, si Mark Lapides, na siya na lang kinuha ko na vice governor dahil nga sa
pinakampanya muna siya ng vice mayor eh. Nung 1 week before, talagang hindi ka pwede tumakbo ng vice mayor dahil ako ang tatakbo. So si Mark, umiiyak, sabi ko, dito ka na lang sa akin para ikaw na lang tatakbo ng vice governor ko. Kaya tumakbo ng vice governor, si Mark during that time. Nung nakaraan, nung tumakbo naman siya ng congressman, ang usapan nun, tatakbo siya ng mayor. Pero bigla-bigla na tumakbo naman ng congressman. Yung huli, sabi, magkasama kami, sa bandang huli, tinatransaksyon niya na pala si Congressman Dinad na tatakbo ng governor na babangga sa akin. So ngayon, sinasabi na tatakbo siya ng governor, posibleng tatakbo ng congressman, pero yung focus niya nasa City of Coronadal. So be careful sa mga nag-endorso sa kanya. Baka sila ang maglalaban-laban. Hindi natin alam. Kasi kilala ko yung mga personalities ng mga tao dito sa politika. And good thing, matatapos na yung termino ko at mag-i-end na yung termino ko sa June 30. At kung sino man yung ipapalit ko, isa lang nasisiguro ko, kung ano yung nasimulan ko na serbisyo, ay siya niyang ipagpatuloy. So hindi na natin titinan, simple lang, kung hindi nyo na gusto ipagpatuloy yung serbisyo, meron tayo at mas doon ang tiwala niyo sa kanya, pwede nyo naman ibibigay doon sa kanila. Pero kung kinakailangan pa ninyo yung ganitong serbisyo, libreng edukasyon, libreng ospital, dahil napakahirap itong i-implementa eh. Kailangan talaga manalo yung i-endorso ko. At kung sino man yon, tinatago-tago ko pa. Mga San o Gov mo siya ipakilala sa publiko, Gov? Siguro mga next year, kasi yung makakalaban changeable mind eh. So kaya't hanggat hindi pa buo yung desisyon niya kung saan siya tatakbo, itatago-tago ko muna yung manok ko. Sa City, Gov, meron na ba kita na pusuan? Meron talaga yan. Pag kita ko na sila yung mapapagaan at wala namang may lumalapit sa akin, as party president, may obligasyon ako magpatakbo talaga. At siyempre, may sinisilip-silip na rin ako na kung sino yung may potensyal na posibleng magdadala ng advocacy meron tayo. So siyempre, habang tinitingnan ko yan, nagmamatter pa yan sa kung anong posibleng desisyon ng mga nakaupo dyan. So kung sa tingin naman nila na hindi sila align sa direksyon meron tayo, wala rin ako magagawa, kundi maghahanap rin ng tao ma-align yung direksyon sa atin. Pero magsinabi sila, Gob, andyan kami sa direksyon mo, at maniniwala sila sa advocacy meron tayo, wala rin akong problema dyan. Pero hindi pwede na hindi magpatakbo ang partido dito sa City of Coronadal. Mag-fill up talaga ako, whether they like it or not. Gov, last na lang. May aras ang tagline sa post sa provincial government nga tama at matinong na serbisyo. So, ging-isyohan inisang pila ka mga kalaban mo, Gov. Kay tibasik daw si Matinong ang iblos mo ka vice governor sa 2028. Si former board member Matinong. Ambot kung sino ang nagbutang sila, sino nagastag sila man. Siguro gusto lang nila sa matinong nga lugar. Kaya bala mo, peace and love. So peace, matinong, kapayapaan, love, gugma. So wala mamaya nagkataon lang, wala pa nagdalagan sa politika si gugma. Kaya kung nagdalagan, may isyuhan naman nga si matinong kasi gugma among tandem sa sunod nga eleksyon. So, kung ang pinaka-importante kasi, kapayapaan at pagmamahalan ang siyang susi para sa ipagpatuloy yung naumpisahan nating progress at development ng ating lalawigan. Kaya't nga't binago ko na, ito na yung sign namin, peace and love, para masiguro natin na sa tingin ko, kung andyan yung peace, andyan yung love, imposible na hindi natin may continue or may pagpatuloy yung naumpisahan nating serbisyo dito sa ating lalawigan. At nakakasiguro ako na kung sino yung i-endorso ko sa pagkagobernador, wala siyang rason na hindi pwedeng ipagpatuloy yung naumpisahan nating serbisyo at relasyon sa tao. Yan ang talagang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung hindi ko lang tinitingnan kung anong posibleng mangyari after ng 2028, hindi na sana kami magpatakbo eh.
Pero natatakot ako na baka pagdating ng after 2028, mahirapan na naman magbayad sa ospital yung mga na-hospital nating kababayan. Baka hindi naman makapag-aral yung mga mahihirap nating mga kababayan. Depende na lang yan sa ating kababayan kung gusto pa ba nila yan or hindi na. Nasa kanila lang naman yan. Kasi sila naman yung magdidesisyon pagdating ng panahon. Last na lang, Gov. Subong nga daw, Gov, Ano? naka-mention. Sige. Unahon tanay, pabanguto na siya karon. Naka-mention last time si Vice Gov Pinggoy nga subong June 1, daw amo na to ang ipadugang sweldo sa mga JO. Mga pila kaya ni Gov ang dugang nga sweldo sa ila? Hindi bumaba kasi sila sa minimum wage. Kaya although yung ibang mga local government units, dahil nga hindi naman sila job order, kumbaga hinar sila for a specific job in a specific period. So, hindi necessary na umabot ng minimum wage, kaya yung iba hindi inabot. Pero dito sa probinsya ng South Cotabato, iba kasi yung pananaw ko. Yung pananaw ko, dahil natatrabaho yan, dahil hinar natin, dahil hindi nakakayanin ng organizational structure meron tayo sa probinsya yung trabaho, dahil mahirap magpapa-approve ng struktura dahil nga sa maraming tinitingnan. Yung 45% na PS cap, maraming tinitingnan. So, at yung hiring process talaga napakatagal. So, ang ginawa natin, while waiting para doon, nag-hire tayo ng mga personnel through job order status. So, dahil hinar mo yan, tinitingnan ko, kailangan talaga nakapatong sila doon sa minimum wage. Kaya, in-increase natin. So, hindi man pwede sila lang yung i-increase, yung medyo mataas-taas sa kanila, in-increase rin natin. Para kahit papano, makita yung movement. Dahil hindi man maglalagay ng minimum wage kung sa tingin nila ay hindi ito yung kailangan na sweldo para mabuhay ang isang pamilya. Mga pila, Gov, ang mga dito? I-check mo yung minimum wage. Doon tayo, yun yung pinakamababa. Magkano? 6. Magkano na ba minimum wage ngayon? Hindi, 600, ha? 465, then umakyat, di ba? Umakyat pa. Yung akyat, yun yung in-increase natin. Alright, thank you, Miss Angelica. Next question from Bombo Radio Coronadal, Miss Rochelle Lutang. Good morning, Gov. Buti hindi ka na lutang. Ano, apelido mo? Lutang? Lutang po, Gov. Pero hindi ka lutang, ha? Hindi, Gov. Active na active ka. Layo sa kamatuoran, Gov. Oh. Ang akong question, Gov, may aras ang nagluntad nga landslide sa Lamlahak, Lake Cebu. Ano Aba. na nga mga immediate nga bulig ang ato nahatag, Gov, paagi sa PDRRMO? Andun na ngayon. Minomonitor na. Kahapon pa talagang minomonitor ng PDRMO natin. Pero ang pinakauna kasi dyan, kailangan talagang umuna kasi yung Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Then kung ano yung kailangan i-augment ng provincial government ay in-augment agad natin. Pero on top tayo sa sitwasyon. Kung ano pa kailangan nila, hindi na necessary na ipaparating nila, kundi automatic tayo nag-augment. So yun yung tinatrabaho natin ngayon doon sa area na yan. Pero, Gov, may ara confirmation kung pila ka family po ang affected dito sa area? Actually, kakasubmit lang ng reports, hindi ko pa nabasa yung actual ngayon. Alright, thank you, Miss Rochelle. Next question from NDBC, Nico Solano. Good morning, Gov. Nico Solano from Radyo Bida. Follow up ko lang tong 60 pesos na wage increase kay naistorya ko si Ma'am Gazo sa human resource naton na ini-implement throughout sa tanan ng mga empleyado sa provincial government. So, ang question is, hindi ba violation sa salary standardization law kay may ara sang capping every employee based sa ilang plantilla position o salary? Hindi abi ni plantilla position niya, job order na in-increase natin. Ang job order, they were hired for a specific job in a specific period lang. Okay. That is why meron silang end. Every 6 months, kinakat talaga natin sila para hindi sila makonsidered na employee ng government. Job order, sa ngayon, hindi pa sila considered na government employee. That is why massive ang hiring namin. Pero sa sobrang tagal lang ng proseso, kaya nadidelay tayo. Kasi karamihan na naka-hire, nagiging promotion ng iba. So dahil promotion ng iba, yung iniwan nila, yun papapasukan ng mga job orders natin. Kaya medyo natagalan. Pero talagang minamadali ko, walang araw na walang hiring.
So kung mapansin niyo nung last Monday, sobrang daming nag-oath na bagong hired natin sa posisyon. Karamihan doon promotions. Yung naiwan nila, doon na papasok yung mga job orders natin. So yung job order, ulitin ko, for now, they are not considered as government employee. They were hired for a specific job in a specific period. Ibig sabihin, trabahuin mo ito sa loob ng 5 buwan, trabahuin mo ito sa loob ng 6 na buwan, trabahuin mo ito sa loob ng 3 buwan. So, specific job for a specific period. Job order. Pero nagkataon, dahil nga sira yung organizational structure, dahil yung pinasukan ko dito, yung structure meron sila, may departments tayo, na yung structure meron sila is 1985 pa. So, nung pumasok ako, sa laki na ng population, sa laki na ng trabaho, hindi nakakayanin. Kaya ang ginawa pala ng mga previous administrations, nag-hire sila ng mga job orders. So, ang ginawa ko naman, okay, i-continue natin yung job orders na yan, pero babaguhin na natin yung plantilla, babaguhin na natin yung structure. Kaya tuloy-tuloy, palagi ako nagpapa-approve dyan sa Sangguniang Panalawigan. So, pag ma-approve na nila yan, mag-hire na ako. So, currently, I have 400, i-check nyo kung mali ako, pero dati kasi nasa 300, pero umi-increase nasa mga 300 to 400 ang i-hire natin na mga regular employees. So ngayon, ang problema, nag-hire ako ng 100, ang interview pa lang, sobrang tagal kasi sobrang dami nag-apply. Interview. So halos lahat ng in-charge ko, hindi na nila matatrabaho yung trabaho nila, kaya nag-allocate na sila ng specific period na ito lang yung interview period namin para mahabol. So ngayon, after nun, lahat na nag-a-apply, karamihan, dahil yung posisyon na mga available medyo mataas, yung nag-apply, mga regular employees rin. So nagiging promotion. So nag-hire ka ng 5, galing rin sa regular, ma-open na naman yung 5. So hindi nababawasan. Nag-i-increase lang. Kaya sabi ko nga, bilisan nyo. Kailangan bilisan nyo. Kasi kailangan bago ako magalis dito, mapababa nyo lang yung kahit 100, okay na ako. Kasi marami pa mga job orders na kailangan talagang ma-regular natin. Pero during my time, sobrang dami na rin kinaswal ko. Na hindi ko, nakita ko kaya nga, dati yung casual halos mabilang lang sa isang kamay. Mga 2, 3, yun na yung casual 2 lang, no? 2 lang ang casual nung pumasok ako. Alam mo kung ilan na ngayon? Umabot na ng 600. So, ibig sabihin, dati silang job order na ginawa ko na silang casual para ma-considered na sila as government employee. Pero marami pa rin job order na ginagawa ko pa rin ang paraan until now. So pagpaklaro, Gov, nga ining wage increase nga 60 pesos is for COS and job order only. Yeah. Kasi yung increase naman, national government kasi yan na mandate, yung pag-increase sa mga regular employees natin. Okay. Gov, follow up ko lang sa supplemental budget kay na naduso na sa Sanggunian. Naglabot sa 294 million pesos and based sa allocation, mostly 40% sang budget naton nagkadto sa South Cotabato Provincial Hospital. Ang pamangkot, why ba ini na foresight before karon ginapasar ang annual budget naton nga kinanglan pa naton i-supplemental? Hindi, kasi ang mag-budget lesson ako sa inyo. Ang pag nag-budgeting tayo, lahat ng income projection, ganyan, ito yung projection ko nakikitain natin for next year. Noong 2025, sinet ko, ito yung projection natin. Nag-increase lang tayo ng 5%. So ngayon, i-distribute yan sa mga departments. Pag-distribute sa mga departments, ito lang yung allocation sa'yo So pagkasyahin niya lang yan. Pero pagpasok ng January, makikita mo na yung savings last year. Papasok mo na yon sa additional income. Merong aid galing sa national, additional income. Nakita na maganda yung collection, additional income. Ngayon, iipunin niyan lahat.
ay, ito na, sobrang laki na. So, saan yung kulang? Saan department yung may kulang? Base sa inyong projection? Ibig sabihin, projected yan. Ay, sa hospital ko, may kulang tayo doon based sa kanilang projection ng needs nila. Pero ito lang kasi yung inallocate sa kanila last year dahil ito lang yung projection ninyo na income. Okay, ibuhos lahat nandyan. Pero, inuna ko lang yung mga needs. Meron pang sobrang pera dyan na inaayos natin intended for infrastructure, pero tinitingnan pa natin yung mga delay because of dito nga sa oil crisis natin. So, sabi ko, hold mo na yan dahil baka babago yung mga program of works ninyo or babago yung direksyon natin sa infrastructure base sa accomplishments ninyo. Kasi yung karamihan dyan, continuation ng project. How can you continue a project na hindi pa nasimulan? So, pinahold yan. Ibig sabihin, may savings pa dyan na hindi ko pa pinasupplemental dahil sa hindi pa siya necessary during this time. So, inuna ko muna yung necessary, which is sa hospital, na ang expenses na yan was already projected a year ago pa, pero kulang lang yung estimates na meron sa income natin. Don't worry. Talagang ina-arrange ko yung budget dahil ako mismo ay hands-on pagdating sa budgeting. Kaya memorize ko yung process flow niyan. At yung projection ng every department, especially sa hospital and education, which is ito yung primary programs na tinututukan ko talaga bilang gobernador ninyo dito. In politics, Gov, may mga istorya sa ground na magdalagan ka sa higher position, in particular sa first district bilang congressman. Ini ba tuod? Hindi ako tatakbo ng congressman kasi hindi ko gusto na babangga ako doon sa mga tao na tayo rin na nagkampanya na paupuin sila. Or may mga potentials na pwedeng tumakbo na makunan mo sila ng potential kung sasali ka pa sa away nila. So, naging gobernador naman ninyo ako. So, siguro, okay na ako na tapusin yung pagiging gobernador at tututukan kung sino ulit yung uupong gobernador para sa susunod na termino. And if hindi ako kung ang pagtakbo ko man sa any local positions will create division, baka masakripisyo yung patatakbuhin kong gobernador sa ating lalawigan. Which is yun ang pinaka-importante para magtuloy-tuloy yung programa meron tayo. So, ganon. Pero doon ginaduso tang regionalized senator, Gov. Ini ba prospect nato for 2028? Hindi makaya yung federal form na maging regionalized ang senator. Hindi pa kakayanin sa ngayon. Pero hopefully, yun yung iniikot namin sa other provinces, campaigning for a decentralized government from a highly centralized government. So yun yung tinatrabaho namin ngayon. Para kahit paano matutukan yung local government mismo. Pero damo ga pamangkot ano gid dalaganan mo go for 2028. Tomorrow, it will be my 300 days na tumatakbo. So, samahan nyo ako. Andyan ako sa Cultural Center. Tatakbo ako bukas for my 300 days straight, na 9-kilometer run, jog. So, I will run tomorrow for 9 kilometers at 5 o'clock in the morning. Join me sa South Cotabato Sports Complex. Alright, sige. Thank you, Nico. Last question, Ayan Lozare of RMN. Gov, update lamang ko kay isang naligid ng simana doon nagsinapol ang Regional Peace and Order Council. As a chairman, ano ang nanging update sa to, Gov? Napakaganda. Kita-kita mo naman yung performance ng different agency. Talagang gumanda yung performance. Pagdating naman doon sa mga crime rates meron tayo, although medyo hindi pa naman talaga bumababa, pero gumaganda naman yung mga resolved cases nila. Yung performance ng ating mga PNP, performance ng ating mga armed forces ay talagang napakaganda based on their reports. At meron tayong ibang ginagawa pa na mas lalo pang paigtingin
yung kapayapaan dito sa ating rehiyon. So, ang unity na pinakita, yung mga performance ng mga provinces, talaga napakaganda. Sana magtuloy-tuloy dito sa ating rehiyon. Gov, na istoryahan ba, Gov, regarding sa operation sa smuggled cigarette? Daw, as if abi, Gov, nga nagapang-raid na sila or nagasulod na without search warrant, Gov? Yeah, sinasabi ko nga sa kanila na ang tututukan mo lang naman kasi talaga dyan sa mga smuggled cigarettes. Ang andun sa mga may mga dagat. Kasi doon pumapasok eh. Hindi naman galing dito sa loob eh. Palagi ko sinasabihan, palagi kayong nire-raid yung mga tindahan dito sa South Cotabato. Ang tanong, paano nakapasok yan dito sa amin? Hindi ba nakabantay yung mga pulis ninyo doon sa mga sa mga coastal area? Dapat doon sa coastal area kayo magbantay para hindi makapasok. Yung nangyari kasi dyan, hindi mo binantayan yung coastal, nakapasok, dito ka pa nanguhuli sa loob ng mga maliliit na tindahan. So dapat yung coastal yan, ipa-formation mo dyan, 24/7 yung pulis mo dyan, sobrang dami. Para mapuno yung coastal na yan. At tingnan mo kung makapasok pa yung sigarilyo na yan. Ang ginagawa, pumapasok kayo dito sa area na kung saan yung natawag doon, nung anong tawag dito sa atin, yung nasa gitna. Yung area natin ay wala namang landlock. Landlock area naman tayo. Ibig sabihin, bago ka pumasok ng South Cotabato, dumaan ka muna doon sa coastal ng Sultan Kudarat, sa coastal ng Jansan, sa coastal ng Sarangani, sa coastal ng Cotabato. Doon kayo magbantay para walang papasok na volume. Ngayon, nakapasok yan dito, 2 rim, uhulihin, 3 rim, 6 na rim, uhulihin. Kawawa naman yung mga tindahan na hindi naman nila alam na smuggled pala yung pumasok sa tindahan nila. Bumili sila ng mura, nilagay dyan, hinuli mo. Dapat ang hinuli mo yung pagpasok doon sa coastal area. It's also a suggestion to our regional director. Strengthen your intel doon sa coastal area. Strengthen your intel doon sa distributor. Huwag doon sa mga tindahan doon sa bundok kasi yung nagtitinda sa bundok, no read no write niya eh. Bumili ng sigarilyo, ang alam niya, pag bininta niya nito ng dagdag siya ng 10 pesos, makikita siya ng 10 pesos. So sana naman, doon na kayo bumantay sa mga distributor at sa mga supplier talaga. So hopefully, with our new regional director, sana maayos nila ito. Gov, last question na lang, Gov. Sa nagligad nga si Mana, doon natapos na ang public consultation sa zero billing. Kag nakatalan ang ipasulod sa plenary, what is your reaction on that, Gov? Masaya. Dahil nga at last, magkakaroon na ng ma-institutionalize na ang free hospitalization natin. Pero talagang napakahirap ito. Napakahirap i-implementa. That is why I need a governor na kaya niyang isapuso yung programa na ito para magtuloy-tuloy dahil kawawa talaga yung mga taong umaasa lamang sa gobyerno para sa pagpapagamot ng kanilang pamilyang may sakit. Baka pagdating na panahon na kagaya ng COVID, 1.5 million yung bill mo, punta saan ka maghahanap ng pambayad? Binta mo na lahat ng property mo. O tumanggap ka lang ng 3,000 sa eleksyon, pagsisiya mo yung property mo na 1.5 million dahil mawawala dahil sa walang libreng hospitalisasyon. At kailangan talaga, kung nakikiusap, matatapos naman yung term ko, sana hintayin natin yung taong kaya niyang isapuso yung programa na to. Dahil napaka-importante talaga ito sa bawat mamamayang South Cotabateño. Alright, sige. Thank you, Yan. Alright, no additional question from our media partners. Before we end, Gov, let's do fast talk. Sige. Ilang minuto kayo tumitingin sa salamin bago kayo umalis? Minsan hindi ako tumitingin eh. Nabibigla ako eh. Kasi akala ko nasa kabundukan ako eh. May unggoy ako nakita sa salamin.
Ano ang unang ginagawa nyo pagpasok sa opisina? Tinitinan ko muna kung talaga meron ng kapeng nakalagay sa table at hindi ko alam kung sinong tumimpla. Ano ang hindi nawawala sa mesa nyo, Gov? Kape. Ano ang madalas na urgent or ano yung madalas na ipinaparating sa inyo ng mga tao? Problema sa ospital, problema sa pamilya. Yun ang palaging ano. At ang lately, problema sa lupa. Alright? Ano ang unang ginagawa ninyo pagkagising? Pray din jog. Ano ang huling ginagawa ninyo bago matulog? Pray and alam mo na yun. Sige, Gov, kompletuhin ang pangungusap. Ang South Cotabato ay, Angat sa lahat. ang tunay na leader ay, Tumitingin sa pangailangan ng taong bayan. at masaya ako kapag, Kapag nakakaayos ng mga problema ng mga kababayan natin. alright. Sige, thank you, Gov. Lastly na lang mensahe nyo sa mamamayan ng probinsya ng South Cotabato. Papatuloy natin yung pagkakaisa. Dahil ako naniniwala na sa pagkakaisa ay talagang walang problema ang hindi natin masusolusyonan. Posibleng magkakaiwa-hiwalay yung magkakaiwalay yung mga paniniwala meron tayo, pero isa naman yung adikain na meron tayo. Yung kapayapaan, kasensuhan, at syempre, mangyayari lamang yan kung nagkakaisa tayo. Yung progressive development ay kailangan may pagpatuloy at may pagpatuloy lamang yan kung ang lahat ng tao dito sa ating lalawigan ay nagkakaisa. That is why, nakakasawa mapakinggan, pero palagi kong sinasabi na magkaisa tayo, let us unite for progress and development at para sabihin natin ng South Cotabato ay talagang angat sa lahat. Alright, maraming